Base sa aming impormasyon, ang unang mabibigyan ng warrant is si Duterte. No? Yung first batch, isa lang siya. No? Yung second batch, ang tinitignan na baka ma-issuehan ay si Bato de la Rosa, Bongo, at baka si Vice President Sara Duterte. Kasi itong pag-i-escalate nila ng kanilang destabilization efforts, magko-coincide ito doon sa June 30 na date kung saan magto 2 years na ang termino ni Vice President Sara Duterte, and therefore kung makakapwesto siya after that, eligible siya for re-election sa 2028, just like what happened nung kay GMA. Well, talagang ano to, no? Kung kinukumpirma niya na inevitable na, ganun talaga ang impormasyon din na nakakalap natin na lalabas yung warrant of arrest itong June at siguro at the latest July, no? At nung 2 weeks ago, binalita ko na base dun sa aming nakalap na impormasyon, mahigit 50 na active and retired PNP officials ang binigyan ng summons, no? Or nag-communicate yung ICC. Bukod pala dun sa 50 mahigit na former and active PNP personnel, meron ding 8 na senior officials ng Duterte administration, including Duterte himself, na implicated dun sa kaso. So yan po yung bago. Tapos liliwanagin ko lang na yung ICC po ay may engagement po sa amin dahil kami po yung isa sa unang nag-file ng communication. So, nakikipag-engage sila sa amin, coordinate sila sa amin tungkol dun sa mga pag-facilitate ng mga witnesses at iba pang mga pwedeng ebidensya namin maibigay. Pero, dito sa mga updates sa ICC, ay nakukuha namin ito doon sa mga taong privy doon sa ongoing investigation. So ito rin, sila rin yung mga nagbibigay ng impormasyon sa amin na noong mga panahon na sinasabi ng Duterte officials na madidismiss yung kaso, wala raw ebidensya, pero sinasabi namin na magsisimula yung preliminary examination at magsisimula yung investigation at yung pagpasok at paglabas ng ICC investigating team dito sa Pilipinas. So lahat po ng naipasa namin na impormasyon sa publiko ay accurate naman, no? Kaya ito nga, pag sinasabi namin na na-issuehan ng summons itong mga PNP personnel at meron na pong nag-cooperate, no? Meron na pong nag-cooperate dun sa mga kinausap ng ICC, kaya buong-buo na yung kaso. Kaya nga talagang it's just a matter of months or weeks for that matter, lalabas na yung warrant. Ano yung at liberty, may information kayo kung sino-sino yung mabibigyan ng warrant? Base sa aming impormasyon, ang unang mabibigyan ng warrant is si Duterte. No? Yung first batch, isa lang siya. No? Yung second batch, ang tinitignan na baka ma-issuehan ay si Bato de la Rosa, Bongo, at baka si Vice President Sara Duterte. Ito ay kaugnay dun sa kanyang involvement
doon sa EJ case when she was mayor of Davao City. Kasi maaaring sinimulan ni Duterte yung extrajudicial killings when he was mayor, pero nung nag-mayor si Sara Duterte ay nagbigay siya ng bagong direktiba ayon sa salaysay ni Arturo Las Cañas na ito na yung tokhang version ng EJ case. At merong ebidensya laban sa kanya at ito ay hindi pa disputed as of now. So ganun yung nakikita natin by batches. Unang batch, isa lang. Pangalawang batch, baka 3 o 4. Then, yung mga ibang implicated na PNP officials. Yung binanggit kay June and July, ibig sabihin ba yung June yung first batch, July yung second batch? Hindi natin masabi. Sa totoo lang, ito estimates lang ito based dun sa historical records ng pag-issue ng warrant ng pre-trial chamber. So yung pre-trial chamber, as early as 30 days from the application of the warrant, naglalabas sila ng warrant. So you will count from there. Si President BBM may several pronouncements na hindi makikipag-ugnayan ng gobyerno. And I think Justice Secretary Rimulya binantaan pa yung mga taga-gobyernong makikipag-participate sa ICC investigation. Anong epekto nito sa kaso kung meron? Ako naniniwala na si President Marcos ay magbabase ng kanyang desisyon doon sa mga prevalent circumstances. Kaya nga palagi ko sinasabi, he will say what he needs to say, but in the end, he will do what he needs to do. No? At through the past several months, nakita natin, noong una nga, sinabi niya, kinukonsidera na pumasok muli sa ICC ang Pilipinas. At ano yun? So, iba yun dun sa eventually sinasabi. Pero in light of the political developments now, I think, maaring magbago pa ang isip ni President Marcos, depende sa circumstances pag lumabas na yung warrant na yan. Itong kasong ito was written in bloodshed. Pag ba inaresto ito, magkakaroon ng bloodshed? Not necessarily, no? Kasi depende yan kung gagawin yung pag-aresto, let's say sa Davao, or kung magbabarikada sila doon, maraming scenarios. Pero ako naniniwala na pag lumabas yung warrant of arrest, padadaanin ito ng ICC sa Interpol. At ang Interpol, meron tayong obligasyon. Kasi international agreement yan. Kailangan natin i-honor yan. At kamakailan lang, humingi tayo ng tulong sa Interpol para kay Tebes. So, ganun yun mag-reciprocate ka. So, naniniwala tayo, pag nilabas yan at in-issue through the Interpol, mag-file yan sila ng petition for TRO sa Korte Suprema para magkaroon sila ng oras dyan. Pero, ano lang yan? It's just a matter of time. Eventually, lilipas yung TRO na yan. If at all, At ang mga scenarios available kay Duterte ay either lalabas siya ng bansa, tatakas siya, kagaya ng ginawa ni Tebes, or magtatago siya, kagaya ng ginawa ni Kibuloy. No? Pwede siya magtapang-tapangan at magbarikada siya sa Davao, pero idadamay pa niya yung mga taga Davao pagka ganon. Kung sa kanya, magpakalalaki siya, nag-utos siya ng pagpatay At saksin buhay yung buong Pilipinas doon sa pag-utos niya na yon. Pinagmamalaki niya yon. Kailangan lalaki niyang tanggapin itong consequences ng kanyang actions.
Sino po kaya ang nakikita niya sa first, second batches na ito na voluntary susuko pag nagkaroon ng warrant of arrest sa ICC? Wala akong nakikitang susuko dyan. Palagay ko gagawa ng paraan niyang mga yan. At kaya nga related ito dun sa ongoing destabilization plots na nangyayari, na ilan yung mga attempts na pagpatalsik kay President Marcos. At sa totoo lang, itong ongoing hearing ni Bato de la Rosa, this is part of the ouster plot, no? Naghahanap sila ng mga kadahilanan para i-ignite, i-agitate yung taong bayan, and hopefully makasungkit sila ng mga aktibong general o mga opisyal ng armed forces para matuloy yung kanilang pag-power grab. No? Seryoso po yung power grab? Opo, no? Ilang beses na yan. Last year, di ba, na-confirm na nga yan ni AP Chief of Staff General Browner, at tuloy-tuloy yan, by our latest count, at least 4 na beses na nag-a-attempt magpatalsik itong Duterte camp. Bakit po nag-fail? Dahil hindi sumasama yung mga opisyal ng armed forces, no? Merong nagre-recruit, pero so far hindi pa sila nakakakuha, no? Meron mga nakakakuha sila na ilang aktibo na PNP officials, mga Davao Group, pero so far sa AFP wala pa. Pero mahirap magkumpiyansa sa ganyan dahil based on our own experience, mabilis yan, no? Kaya nga ito, naghahanap sila ng mga issues na pwedeng mag-agitate ng sandatahang lakas at ng taong bayan, and hopefully magkaroon sila ng kanilang version ng people power, coup d'etat, withdrawal of support, at kung ano man. Sir, ang narrative is dinoble ni Duterte ang sweldo ng pulis at ng sunalo during his term. Does it mean that equate to his popularity among the ranks? Maaring popular siya nung siya ay nakapwesto. We will concede that, no? Pero nung nagkahiwalay na sila ni President Marcos, hindi sumama sa kanya yung AFP, at ang loyalty nila doon sa chain of command at sa konstitusyon, as it should be, no? Tayo, namumulso tayo constantly sa armed forces, wala silang reason na nakikita para patalsikin si President Marcos, besides pro-China si Duterte, at alam nila lahat yan. Factor po yung China sa ginagawa nila? Yes, for sure. Dahil ang sentimiento ng AFP is towards our democratic allies, no? At hindi sila nalapit kailanman sa China, kahit nung panahon ni Duterte ay pilit silang nilalapit sa China. So, alam nila yung ganong mga galawan, at predominantly anti-China ang AFP. How extensive yung kanilang stabilization plan? It's very serious, no? Sabi ko nga, may mga nagre-recruit na mga kilalang personalidad na former senior officials of the AFP and the Duterte administration. Ano po mga identify na nag-recruit? Yes, meron. Can you share us some? Well, hindi po natin ma-share kasi constantly minomonitor pa sila. Active? No, retired. Retired military officer? Retired na konektado kay Duterte. Former cabinet? Yes. Lalaki, babae? Hindi. Retired former
retired AFP officer na naging kabinete ng Duterte administration. Pero sa tingin nyo, na-check na ito ng militar. Na-check na ito. Yun ang nakakalap namin from our sources na minomonitor itong mga ito. May economic sabotage nito ba silang ginagawa? I believe, well, based dun sa information na nakalap namin, mga Davao Group din yung mga nagmaniobra doon sa pag-increase ng presyo ng sibuyas, sukal at iba pa. So, they're also doing Isa that. pang tanong, medyo makulit ako, pasensya na. Ano yung ginagawa ni Senator Bato na investigation, part ng destabilization? Yes. Ako ay naniniwala na parte ng destabilization efforts itong ongoing hearing ni Senator Bato de la Rosa. Part ng kanilang communications plan ito yung nakikita nilang isang posibleng mag-agitate sa taong bayan at sa mga membro ng AFP, no? They're hoping to break through para matuloy na yung kanilang ouster plot, at pagka napatalsik nila si President Marcos, iuupo nila si Sara Duterte. Sir, bakit may ignorance or innocence? Paano mapapatalsik ang Pangulo through that Bato investigation? Ito, part lang ito ng communications plan, no? Ito para painitin at paingayin ng gusto at ididikit diyan yung yung economic situation natin. So maghahanap sila ng paraan para nga mahila nila, makumbinsi nila ng taong bayan na umaklas, no? At more importantly, para makakuha sila ng suporta sa AFP. Sir,